Pag sinabi mo ang OFW ay asahan mo nang meron niyang malaking responsibilidad sa Pilipinas. Hindi naman natin sinasabing masama ang tumulong, lalong-lalo na kung kapamilya natin ang tinutulungan natin. Pero ibang usapan na ito kapag lalo na kung kapatid natin ay humingi sa atin ng tulong at hindi natin napagbigyan, ay bigla ka na lamang ibablock at ipagsasabing masama ang ugali mo. Ganito nga naging kwento ng istorya nitong si Kabayan dito sa ating video for today, kung saan sinabi nga niya na hindi lang niya napautang itong kapatid niya, ay blinak na siya nito sa kanyang social media account at kung ano pa mang komunikasyon na pwede niyang makontak ito. At kung ano ang istorya, panoorin natin ang video ito. Tado mo ba? Baka minsan lang manghingi ng tulong, tinanggihan mo pa. Ayan yung sabi ni ma'am. Doon sa video na ginawa ko, dahil may nag-comment na sabi ni boss, binlock ako ng kapatid ko dahil hindi ko natulungan. Una sa lahat, linawin natin. Hindi niya responsibilidad na sustentuhan yung kapatid niya. Na ma'am, may pagkakaiba ang tulong sa obligasyon. Kung minsan lang humingi ng tulong at tinanggihan, hindi ibig sabihin nun madamot na siya. Hindi rin ibig sabihin nun masama na siya. May pagkakataon kasi na kahit gusto mong tumulong pero hindi talaga kaya eh. At karapatan naman siguro ng tao na tumanggi pag di kaya. Ang tulong, hinihingi ng may respeto. Hindi ginagamit para pang guilt trip. Nung hindi tinulungan, binlock agad. Malinaw na yun eh. Hindi tulong yung hanap niya. Dahil kapag yung paghingi, may kasamang pilit, tapos napupunta sa pagbablock, pag tumanggi, responsibilidad na yon na pinapasa, hindi tulong. Hindi lahat ng tumatanggi madamot. At hindi lahat ng humihingi ng tulong may karapatang mag-demand. Kung gusto mong tulungan ka, matuto kang rumespeto pag sinabing hindi kaya eh. Wala eh. Tanggapin mo. Ang tao tutulong pag kaya. Parang imposible naman yun. Once? No, ma'am. Once lang? Baka madalas na yun. Baka inabuso na. Baka nauntog na lang, nawala yung helmet. Kaya ganun. Na tumanggi na. Tapos, napapadalas yung hingi. Tinanggihan na. Bandang huli, binlock pa. Diba? Ganun yun. Hindi nyo alam yun. Parang, hindi na tayo bata. Matatanda na tayo. Wala nang ano tayo. Bakit pinanganak kagabi? Hindi ka na pinanganak kagabi, ma'am. Alam mo yung ganyan. So tama naman yung sinabi niya na ang paghingi ng tulong ay hindi pinipilit. At kailangan ang paghingi ng tulong ay may respeto. Tapos pag hindi ka tinulungan, ibablock ka. Meron pa nga yung iba dyan, tinulungan mo na. Tapos pag medyo malaki na yung nautang sa'yo, ibablock ka na. So yun yung mga masaklap, di ba? Madali lang minsan magpautang. Ang problema, hindi ka naman binabayaran sa oras. At kung minsan, hindi ka pa pinapansin kung nagme-message ka, sinzone ka lang. So kaya naman yung iba nadadala na rin magpautang, lalong-lalo na sa mga ibang tao sa Pilipinas. Hindi naman natin nilalahat dahil nga yung iba doon mangungumusta lamang kapag may kailangan. Pero pagdating ng bayaran, hindi mo naman mahagilap. Ito pa nga isa nating istorya ay tungkol naman sa isang Pilipina na nasa New Zealand, kung saan ay nauwi nga ito sa pagbebenta ng mga kakanin at doon na nga lang ito umaasa ng kanyang kita dahil nawalan nga ito ng trabaho. At kung ano nga pinagdaanan nito si Kabayan at bakit hanggang sa ngayon ay pinipili pa rin niya mag-stay sa bansang New Zealand kahit ganito na nga ang sitwasyon, panuurin natin ang kanyang storya. I sent money to where is my dad in the Philippines. Hi man, how are you? You're from Philippines? Oh, when did you move to New Zealand? 2019. Do you do this every day to get some extra money? Is that your... Yeah, because I don't have job. Cost of living here very expensive. That's why it's hard to save money. I'm selling Filipino delicacies. So what- This one is a good dessert. This one looks like a loaf or like a Caramel custard. caramel custard. Yeah. This one is Delicious. rice cake with juice on top. Sticky And rice. this one's a sticky wrap. I caramelize the jackfruit on top. This one, yeah, I think that is $10. Thank you. Look like you work really hard for your family and your little kids. I want to buy all of these for you. Can I buy all of them? Oh, really?
Really? Yeah, I'll buy all of them, and then I'll give them out for free. God bless you, brother. Is that okay? Yeah. Thank you God. so much. 10, 22, and then 14, 14. 26, 36. So that's 360. Yeah? Oh, really? Are you sure? Yes, I'm sure. Thank you very much. We can make a few other people smile today as well. Thank you. Just like that old God man. bless you. God bless you. Of course, no worries. You're working hard for your family. Thank you so much. Oh. You're a very hardworking mom, and you deserve the blessing. Thank you so much. And you've told me you've been out here, rain, hail, or shine, Yeah. and that's because you love your family. Yeah. So I'm happy to help you. My father passed away last year. I didn't come to Philippines because I don't have job here. Oh, I'll try. I just send money to bury my father in the Philippines. Yeah, yeah. it's really hard here, but we just keep trying for our children and for family. For your family. Yes. God will bless you for that. Today he's seeing you. He's giving you a big hug. I'm sure of it. And This is my second son. Yung pinakayuda yung paninda natin. Laki yung paninda mo. 300, 400. 400, and no extra Thank one. you so much. What was your name? Florida. Please hit share on this video. Johan has been diagnosed with a brain tumor and recently undergone surgery. He can't move his right hand and fingers as well as his foot. His road to recovery will be a long one. So to show support, please share this video or go Imagine itong si Kabayan, 7 years na pala siya sa bansang New Zealand, pero mas pinili pa rin niya ang mag-stay doon sa kabila nga ng kanyang status. Dahil ito nga si Kabayan, base sa napanood natin, ay nagkaroon siya ng problema at itong ang anak niya ay na-diagnose sa isang malala or seryosong sakit. So, si Kabayan for sure isa itong breadwinner ng kanyang pamilya, kaya naman mas pinili nito mag-stay sa bansang New Zealand kaysa umuwi sa Pilipinas. Dahil alam naman natin kapag umuwi ka sa Pilipinas at medyo sabihin natin hindi ka na bumabata, talagang mahihirapan ka ng mag-apply ng trabaho. At saka kung nasa Pilipinas ka, hindi rin ganun kadali ang mag-generate ng income. So kahit na nga nandito ito sa bansang New Zealand at hindi naman siya kumikita ng katulad ng ibang OFW na may regular na trabaho, pero kahit pa paano mas madaling kumita kapag nasa ibang bansa ka. Kung may mga talent ka, katulad dito si Kabayan, magluto-luto ka lang, talagang kikita ka na. Pero sana, later on, makakuha pa rin ng totoong trabaho ito si Kabayan para naman matustusan niya ang pangailangan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na itong kanyang anak na katatapos lamang sa isang surgery. At swerte nga nito si Kabayan at nakita siya nitong isang foreigner na kahit papaano natulungan siya at nabigyan siya ng konting financial support na kahit hindi naman ganun kalakihan ay alam nating malayo ang mararating para sa kanilang mga pangangailangan. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.